Good morning, Madam Sirs. No, ato i-welcome mga to ang bagong City Director, Police Colonel Manan Caracas Muarib. And then, first is yung interview no, so friendly lang unta nga mga pangutana, dili lang na to ikuan si Sir, no? Sa mga plano sa Davao City as well as sa Davao City Police Office first. The floor is now open for Opening statement mo daw, sir. Pakilala. Una sa lahat, no, ako si Police Colonel Manan Caracas Muarib, graduate of the PNPA Kabalikat class of 1998, a native of Basilan province, a Muslim, but able to speak Visayan dialect and other dialect in the Philippines, and been in the different parts of the country, just like in the region, Police Regional Office 10, my first assignment, Police Regional Office 9, Police Regional Office 6, and in different directorates like the former DIPO Southern Luzon, and now it is an Area Police Command Southern Luzon. And lastly, my assignment also in the DPCR, the Directorate for Police Communication, Community Relations, and acted as the Chief Salam Police Center that deals with the Muslim communities on the preventing, countering violent extremism and terrorism. And I've also been a former operative on drugs in the Philippine Drug Enforcement Agency before. Thank you. Sir, ano yung mga plano mo dito sa Davao, sir? Same ba mga programs to be continued ba yun? O meron kayong sarili po ng mga programa? Ang programa natin dito sa Dakbayan ng Davao City is to strategize more on our anti-criminality campaign in terms of more deployment of policemen based on the current street, and we will just enhance some other preventions programs on policy in order that the community, the Davaoeños, will feel that their policeman is there on the street and doing things that ensuring that the crimes along the streets of Davao will be lessened or magawa nating zero crime at all. Meron tayong specific, sir, na name of that program? Yes, I have made it an acronym, an essence of Davao. An essence of Davao stands for dedicated, disciplined personnel, no? Actions are in accordance with the norms of our professions. They must be virtuous in terms of what they're doing. Magalang sila dapat sa komunidad. At able sila dun sa kanilang gagawin bilang isang pulis at bilang public servant. Dapat din silang isang organized na institution upang lalo nating mapaganda yung ating policing prevention program para intended dito sa Davao City. Sir, kahapon, sir, is you conducted your first command conference with your pod staff in the police station commanders. Ano po yung unang march order niyo sa kanila? So, ang marching order natin doon, yes, yesterday I have conducted the first DCPO command conference kung saan ito ay natinan ng ating Deputy for Administration, Operations, and all the staff offices and support offices dito sa DCPO headquarters, to include all those special units under me, and above all, the 19 station commanders of the Davao City Police Office. Kung saan, ang number one doon, kailangan ay wala tayong ginagawang in violation nga doon sa norms. I'll be very strict on that part. Wala tayong mercy doon. Then, we will also conduct more enhanced operations pertaining dito sa problem ng illegal drugs,
in the community. At ang isang pag-unasapan namin doon, yung strategized deployment ng ating personnel in alignment doon sa ating Chief PNP's program, yung swift responsive actions pertaining doon sa pag-response ng ating kapulisan doon sa isang incident within the period of 3 to 5 minutes. At yung deployment nila must be addressed based doon sa ating crime-prone areas, crime-prone R, upang magamit natin, masustain, mamanage natin maayos yung kapulisan natin base doon sa tamang strength nila versus doon sa laki ng AOR nila. Kasi kung hindi natin ayusin yun, hindi nila mamanage yun, then may problema tayo when it comes to crime prevention dun sa area na malaki nga, andito naman sa poblasyon, yung tamang tao at tamang preventions and interventions program na angkop dun sa locality ng bawat stations. When you assume the position, sir, ano po yung tinitingnan niyo na challenge po? Ang nakita ko challenge doon, siyempre una, ang Davao ay isang convergence ng buong Davao region. At pinupuntahan na rin ng iba't ibang mamamayan coming from other provinces, ibang region. At tulad ng taga-amin, nagpupunta rin dito. Nga Manila, and it's already open as a tourist hub din. At yung business establishment dito, marami na rin talaga. So, yun ang challenge doon. How to maintain yung peacefulness of the Davao City to become it more peaceful and very much conducive for the student to reside, for the community to live in peace, at yung business, kung meron mang pupunta rito, ay lalo natin silang ma-encourage dahil lalong gaganda pa yung peaceful and orderliness ng Davao City. Sir, in terms of crime response, crime prevention, how do you intend to impose yung 5-minute or 3-minute response? Nasubukan na rin man natin yung through Zoom Meet, Zoom video actual yon at through radio. Nakikita naman natin na address naman yon. So, napupuntahan nga nila, merong mga CIMEX na ating nagawa in a matter of 2 minutes, 1 minute and 30 seconds na pupuntahan. Kasi kung makikita naman natin ang Davao area, ay marami siyang accessible roads, and one thing, meron tayong mga mobile vehicle na provided ng city na very much supported siya. Merong driver, meron siyang angkop na gasolina. So in terms of mobility and personnel, andyan ang present siya. So wala tayong dahilan na hindi natin magawa yung appropriate response within the convergence area dito sa city, and dun sa mga convergence area, dun sa mga far-flung areas na parang poblasyon ng kanilang bawat AOR ng bawat stations. Sir, ilang days ka na ngayon, sir? How do you find the situation, especially peace and order ng Davao City, sir? Kung ako ang tatanungin ninyo, no, galing tayo sa iba't ibang lugar, naging station commander na rin tayo ng Manila City noon. Kung i-compare ko, malayong malayo ang baba ng krimen dito. Kung akong tatanungin nyo, sanay ako sa lugar na very mataas ang crime noon, di ba? At inayos ko yung crime ng mataas na crime noon, yung assignment ko. In particular noon, dun sa Malate and Sampaloc Police Station during the time na 13, 14, 15, and 16, mga years na yun. So, masyadong very aggressive noon yung pinaggagawa namin. And same concept, kasi advanced na naman tayo, and sana magawa rin natin yun. Yung mga other things, in align dun sa gusto ng ating Chief PNP at yung gusto rin ng ating LGUs na maging total walang mga malalaking krimen na mangyari dito. So yun ang mga preventive measures natin really, na hindi mag-happen yung something that will masisira yung ating status na hindi siya peaceful. So kung peaceful man to, we'll do it more peaceful nga, sabi ko. Kasi ako sanay ako sa magulong lugar.
sanay ako dun sa maraming crime. So we have different approach and different strategies to address in every situation. So we'll do it based na applicable dito sa Davao City, and based dun sa nakikita ko naman, kumpleto nga yung ating logistika, may marami tayong sasakyan, marami tayong tao in terms dun sa ating police auxiliary na malaking tulong dun sa ating kapulisan at na-help nila yun to maintain and totally to make it more peaceful. Sir, after your assumption, nagkita na ba kayo ni Mayor, sir? So far, meron pa tayong schedule doon. We'll just wait the availability of the good mayor and hoping we can talk to him personally and hoping meron tayong interactions for the betterment of Davao City and in order na lalo pa nating mapapaganda yung Davao City with the interactions, collaborations, and partnership with the local government unit and all other sectors of society dito and other stakeholders and the communities nga tulad ng mga barangay. Do you also believe, sir, that there's really an important collaboration with the LGU and the police? Yes, kasi nga ang LGU talaga kailangan natin yun. Hindi kaya ng kapulisan kami lang. At hindi rin kaya ng kapulisan kung yung komunidad ay hindi tutulong sa atin. So, sabi nga, kasabihan, noon pa man, ang pulis ay di komunidad at ang komunidad ay ang pulis. So, hindi pwedeng si pulis lang, hindi rin pwede si LGU lang, hindi rin pwede si komunidad lang. Dapat ito ay nagsama-sama para yung sino mang gagawa ng hindi maganda rito sa Davao City, ating mapipigilan. At kung hindi natin mapipigilan, mahuhuli natin. Tulad nga nangyayari yung mga other crimes dito, yes, may nangyaring crime, but the suspects are being arrested. Based doon sa mga nakita natin, halos nasusolve yung mga case. And others are all under investigation kung mayroon mang hindi natin kagad nasusolve. Sir, puntahan natin yung crime doon sa Toril, sir, na yung babae. Yeah. I believe, aware na po kayo doon, sir. Ano yung update dun sa kaso, sir? Hindi na natin ma-mention yung name ng victims in the privacy niya at sa kanyang pamilya. Ang pagkakaalam ko, nag-report din naman yung ating station commander ng Toril in particular. They are conducting an in-depth investigations based dun sa kwento ng victim at dun sa possible collaborations or other things that can help in the way of investigating really the situation. So, meron na tayong, nautusan ko na yung station commander doon to really conduct in-depth investigations on the alleged situations na nangyari doon sa ating biktima. Based on the report of the station commander, ano ba yun, sir? Abduction ba talaga yun? So, hindi pa natin masabi yun kasi nga tuloy-tuloy yung investigation kasi merong ganitong sinabi, meron ganitong nakikita. So, hindi natin pwedeng sabihin kagad na yun ay ganito. So, kaya sabi ko nga, iniimbestigahan pa natin ng malaliman upang kung talagang may nangyari, then justice must be served dun sa victim. But initially, sir, ano do yung sinabi ng victim? So, hindi na muna natin yun kasi it might jeopardize yung investigation dahil alam natin kung talagang merong krimen na nangyari, then merong suspect. Kung wala naman, di wala. Pero dahil nga, iniimbestigahan pa ito, mahirap natin magsabi na ganito at yung ganito dahil wala pa naman tayo talagang concrete na natapos yung investigation, but it's really continuing investigation. Kasi sabi ko nga, dapat malalimang investigasyon to for us to really to know the real incident at to what really transpired dun sa mga pangyayaring na ikwento ng ating biktima. Pero are you giving timeline, sir, sa station commander to resolve or give solution to the... Meron naman tayong time in accordance dun sa ating mga protocol. So, ganun naman talaga wala na yung kwan. So, meron time. Hindi na matter of titingnan natin yun. Depende dun sa mga development na makukuha niya. Kasi nagbabari kasi yan sa situation. So in terms of our fight in
illegal drugs, sir? Paano natin i-implement ito with your leadership? Yes, I intend to meet all my drug operative in the city, not only here in the DCPO headquarters, but to include all those in these stations. Per se, formerly, I'm also a drug operative before, and I know my approach and I know my things pertaining dun sa drug operation, and we also need the help of the barangay because the barangay plays a vital role upang yung isang lugar ay mawalan ng problema ng droga, kasi itong problema ng droga is not only a problem that must be faced by the policeman. Andyan yung Philippine Drug Enforcement Agency natin. So andyan yung kapulisan. The more na kailangan natin yung barangay and the community to give us further informations as to the involvement kung meron man na nandun sa kanilang mga barangay. So meron tayong strategy gagawin at tuturuan natin lalo pa yung ating mga drug operative how to combat drugs in the respective areas. Sir, under your leadership, sir, possible hindi naman, sir, yung regulon ng mga station commanders, sir, or any officers na nasa baba po? So ako kasi ugali ko, per se, tinitingnan ko yung lahat ng taong dinadatnan ko ay wala pa namang siyang nagawang something that will jeopardize his position. Nandito ako sa Davao City Police Office upang i-mentor. Tuturuan natin not only the officers but to include the lower rank yung proper way on policing. Yung experience ko, skill sets ko, and other things na natutunan ko for the past years na tagal ko rito sa Philippine National Police ay i-mentor ko sila. Then after that, mentoring, naturo ko na yung anong direction namin doon natin titingnan yung capabilities, yung gusto ba ng isang tao kung talagang masusundan niya yung direction, alignment ng programs na gagawin natin dito. So, pag dumating sa punto yung alignment ng programs, hindi niya kayang habulin, that is the time for me siguro pag-aralan sino ang pwedeng palitan, sino ang pwedeng tuloy lang, at sino pwedeng humawak ng most sensitive positions for the betterment ng Davao City. Mga ilang buwan na yan, sir? May timeline naman ako, mahirap magsabi ng timeline. Depende kasi nga yun sa understanding ng isang tao. Sabihin ko, kung ako, timeline ko, personally, pag ako nagpaturo, mabilis lang ako. Mabilis yung aking adaptability, di ba? So, may kanya-kanyang adaptability ng tao Magsabi ako ng 1 week, yun pala, hindi nila kayang i-adapt yung gusto nating mangyari. May time. But dahan-dahan nating tuturuan yan doon base. Kasi ako magplano, hindi for a year. I plan on a day-to-day basis. But kung matapos man yung term ko rito sa Davao, yung ma-achieve yung gusto nang mangyari based doon sa essence of Davao. Kasi magsabi ako magplan, but at the end of the day, hindi rin nating magawa. But I plan on a day-to-day basis, on a weekly basis, papunta dun sa endpoint ko na totally maging more peaceful itong Davao City. Ang endpoint ko talaga, ang Davao City ay magiging more peaceful siya. Parang may honeymoon period na. Walang honeymoon period kasi dahan-dahan nating tinuturan, but along the way hindi niya magawa, baka bigla relieve siya. Di ba? Yan, may mga situational kasi yan, yung pag-relieve. Hindi yan basta lang at hindi yan biglaan lang. Talagang pinag-aaralan mo rin. Sir, meron kayong warning, sir, sa mga people who are still in the drug industry, legal drug industry, sir? Siguro, alam at kilala nila ko yan Naririnig nila yung pangalan ko. So, hoping they will listen. And kung meron mang activities pang illegal dyan, tumigil sila, gawin nila. Or kung hindi sila titigil, pwede muna silang pansamantalang umalis ng Davao City. Diba? Upang lalong maging tahimik itong Davao City kung umalis sila. At kung nandito pa rin sila, patuloy yung kanilang operation, then the police will do the things that are necessary for their criminal activities to be stopped if there's any pa. So, pinag-aaralan natin lahat yun.
Sir, add ko lang, kasi papalapit po na po yung SONA ni Pangulong Marcos po. Meron po ba tayong paghahanda lang po kung mayroong bagong direktiba po sa bloodless campaign niya sa illegal drugs po? So far naman, stay put pa rin naman yung rule of law implementation and humane approach on the drug operations. Yung saga ng akin kasi, more tayo dun sa rule of law. No? So we'll follow the directives coming from higher ups, and we will do it more na ang ating komunidad ay mawawalan sila ng problema when it comes to criminality in all aspect. Either drugs ba yan, yung 8 focus crime ba yan, and other things in violations of the special laws. Sir, no, since bago kayo dito sa Davao, sir, nung binigay sa iyo yung Davao City, ano yung reaction niyo? Siyempre, ang una mong titingnan, challenge yan eh. Sa akin kasi, sanay ako dun sa places nga. Sabi ko kanina, kahit magulo yan, mas gusto ko yan. But nakita ko, hindi nga magulo ang Davao eh. Malaki lang siya. Peaceful. Ang challenge lang talaga ron, how to make na ma-maintain natin yung peacefulness niya. Diba? Kasi dynamics kasi yan eh. Sabi natin, yun pala, may ibang tao may gustong manggulo, diba? So, we must always 1 step or 10 steps ahead than them. That's why, kahit gabi, umiikot-ikot tayo, tinitingnan natin yung situation ng city. While doing it, inobserban natin. So, maganda nga talagang Davao. Peaceful siya. With the Dutertes in Davao, sir, wala tayong mga special na yung mga ano bang gagawin natin dahil dito yung alam naman natin sila na medyo mainit sa ano. My role here really is to make more peaceful than Davao. Wala akong ibang agenda, wala mang kung ano man dyan. Ang gagawin ko nga, sabi ko tulad kanina, is I will work more dun sa criminalities. Na ang pangarap ko yung ano man yung nagawa ko noon, yung nagawa ko sa Sampaloc na dating mataas crime, napababa ko nga yun eh. With the help of the policeman. May strategy kasi yun eh. So yung strategy na yun, I really want to apply it here. Based dun sa na-experience ko, nagawa ko, and along the way, nagbabari kasi yan eh. So, yun lang talaga ang pan natin to do the ang policeman dito, kung snappy na sila ngayon, gawin pa natin silang lalong snappy. Para lahat tayo rito, kahit naglalakad ka dyan dis oras ng gabi, safe tayo. Yan. Pero but may observation, talagang makita ko naman eh. Yung base lang dun sa situation on ground, yan, nakikita ko eh. Tao rito, nagte-text sa kalsada, di ba? Nagte-text sa jeep, nandun sa dulo ng jeep, nagte-text yung gano'n. So, those are indicators. So, akong tanungin nyo na yung problem on criminality, particularly doon sa focus crime, minimal. Minimal talaga. Sabi ko nga, sanay ako doon sa isang area na kung balikan ko lang isang krimen ko doon sa isang linggo, alam mo ilan? 54. Noon Kasi naayos ko nga ang record nilabas ko talaga lahat yung crime. 54. 25 theft, 25 robbery in a week at 4 carnappings. Nung ako umalis doon, alam nilang crime na lang. In a week, 3, 4, 2, 3. Hindi na nagdo-double digit, hindi na nagsasampu. So, anong strategy ginawa? Marami. Along the mahirap magtatagal tayo hanggang hapon tayo. Sabi ko nga, I plan 1 at a time. But ang endpoint ko, papunta ron sa kabubuan na mawawala at yung tao natin dito, even though hindi na ako assign dito, alam na nila yung tamang approach, how to do the interventions, programs on policing. Pag sinabi ko policing, malalim yun eh. Hindi lang yun more on operation, hindi lang yun on intelligence, hindi lang yun on PCR, and all other things. Kasama dun yung innovations nung gamit ang technology. Sir, would you mind to tell us kung ano yung expertise niyo as police officer? Kasi yung dating previous kay Malantan, meron siyang mga expertise. Mahirap magsabi ng expertise eh.
Yung kwento ko nga, marami akong strategies eh. Kung expertise bawat officer, bawat opisya, tao, may kanya-kanya siyang way and approach and systems how to do things. So sa akin naman, may systems din ako and strategies how to do things na yung isang something na problema, ako nga, titingin sa akin, yung isang bagay o isang work na sa tingin mong mahirap, gagawin kong madali para sa iyo. Madali para sa ating kapulisan. Yun yung mga strategy natin. Kung yung isang bagay mahirap siyang gawin, we will make it more easier to do it. Kung ang problema natin criminality, then we will make it more na mawala yung criminality kung meron man. Sir, meron ba tayong mga bagong pulis So para outside? status ko, yun pa rin naman ang pulis. Kung meron tayong 2,000 plus na pulis, sila pa rin yun. May nagagalaw lang, nag-schooling or nag-retire, yun lang. And then, ako lang sigurong nadagdag dito mag-isa. Wala naman akong dalang tao. Si Sir lang talaga ba? Sir, on the, dun sa aspect ng police visibility, are we going to intensify this? Yes, kasama yun. I-enhance nga natin kung ano na yung ginagawa nila ngayon. Lalo natin pang pagagan. At mapipil nyo yun, makikita nyo. Meron na akong mga utos. Kasi there are mga online postings na sinasabing parang kaya daw medyo nahaharas or ano sila dun sa mga kalsades because wala daw pulis na makikita. Mararamdaman ng Dabawenyo yun along the way habang ako nandito. Sabi ko, may strategies nga tayo. Mahirap hanggang mamayang hapon tayo rito. So, i-ano natin yung parang yung kagaya ng in-implement ito before dun sa Oplan Iron Fortress na static deployment. Alam mo, ang una kong utos dito, para makita ninyo na sa kalsadang pulis, I already ordered all stations briefing and accounting of personnel will be done in the convergence area within the different stations. It will no longer be done inside the compound of the stations. It will be done outside of the station. So, pag wala sila doon sa post nila, Then from there, they will go to their respective post orbit. Inaayos nga natin ang Davao City. I will doon sa isa sa mga program natin will be subdivided into various sectors. From there, yung sectors na yon, we will identify areas according to their colors based on the statistics ng crime situation na nakukuha natin dito sa SIRAS technology na system na gawa ng Philippine National Police. I-maximize natin yung technology na andyan ng technology eh. We will just use it na magamit natin yung technology yan at pag-aralan natin, sabi ko nga, yung crime-prone areas, di ba? Yung crime-prone areas na tugma siya. Kung saan ang pulis, yun yung mga area na talaga palang may krimen at mawawala yun. So in line to sa mandate ni PRO 11 Regional Director Brigadier General Arguelles at to maximize the technology. Yeah, kasama yun. Kailangan kasi yung program natin dito, hindi siya maibay. Kailangan isang linya lang tayo. Alignment of the programs doon sa taas at saka nung gusto natin dito. Diba? Kasi pag naiba yun, naiba ka. Diba? Magbabago ngayon yung programa mo na hindi angkop dun sa situation. Yung problema dito, sabi ko nga, yung deployment ng tao, din inaayos natin. Ang masaya nga ako eh. Ano, bakit? Kita natin kanina dun sa baba, di ba? Dami nating patrol cars, courtesy nino ng local government unit. Di ba? Meron tayong auxiliary force, courtesy nino ng local government unit. Yun ang isang best practice ng Davao City. Bakit tayo tahimik dito? Sir, sorry to ask this question, sir, because alam naman natin kung ano nangyari sa Davao City. Tapos medyo nababash always ang police eh. Hindi medyo okay yung treatment no, ng Davaoenyo sa mga police after what had happened sa KOJC in the Dutertes. How do you, sir, how do you plan or intend to somehow
revive the trust ng mga Davaoeños sa ating kapulisan? Through work. Ipapakita natin ang pulis naman talaga ay primary talaga namin magtrabaho in behalf ng ating community. Irregardless ikaw ba'y mayaman, irregardless ikaw mahirap, irregardless ikaw ay Muslim, irregardless ikaw ay isang Roman Catholic, irregardless of religious belief, your police will do the job. Wala tayong pinipili, we will respond and will do the public service appropriate dun sa kung sino man yung complainant, asikasuhin ka, wala tayong pipiliin. Hoping with that, tutulong ang Davaoeños. Kasi kailangan talaga natin ang tulong ng Davaoeños. Kasi kung di sila tutulong, maging ilag sila sa ating kapulisan, di lalong magiging problema yun. So, hindi na sila magsusumbong. Example, mayroong group of, example lang may group of some personalities. Hindi nila alam, yun pala, mamasamang tao na. O hindi sila magsumbong sa kapulisan, kanino babalik yun? Di ba sa komunidad? So, sabi ko nga, ang komunidad talaga, ang Davaoeños, should help the police. For us, na mapaganda yung Davao. Kasi hindi pwede si police nga lang, sabi ko. Kasi komunidad yan, parang kayo, partners namin kayo. Partners namin kayo to inform the public na ito yung ginagawa ng kapulisan for the betterment of Davaoeños. Sir, you said kanina, karnaping isa sa mga pan. May karnaper po na nahuli ang tanong mo. Epekto ba ito ng strategy natin sa pagpapalala? Yes, kasi may utos na ako kahapon eh. At kinausap ko some of the station's commanders personally, ilang almost more than an hour ko rin silang kinausap dun sa quarters ko. So, one thing or another, yun na yun. Mapipil nyo yan kasi maraming akong strategy na talagang gusto ko makita ko kasi makita ko pa lang yung crime stat, yung dito na nandito. Alam ko na kagad saan nagkulang eh. So yung pagkahuli ng karnaper, sir? Yes, one is that. And meron pa tayong programa to address yung mga problem ng motor riding suspect. Hoping ma-implement natin yung may strategize ng station. Kasi ang muscles and bones talaga natin dito when it comes dun sa kapulisan. Yung ating beat patrollers, yung ating mobile patrollers, yung ating bike patrollers, yung ating mga checkpoint officers, yung ating mga drug operative, at most importantly, yung ating mga auxiliary police. Napapagaan yung trabaho ng police kasi diyan sila tumutulong sa atin. Ay what more kung mismong komunidad ng Davao ay tutulong sa atin din. Criminality totally ay mawawala. Wala silang pagtataguan, wala silang paglalagyan, wala silang pwedeng pag-stayan kasi the community will report to the police as to their presence. Sir, question lang. With the recent incidents outside the jurisdiction sa Davao City dahil merong mga minors na involved, how can you be assured na paigtingin pa ang curfew kasi yung mga kabataan natin, we cannot deny the fact na may magbantay sa laki kung merong ma-deploy ng mga police and irrespective kung maka-deploy in every crime na mangyari regardless kung ano, akit bahay ba or whatever. So what's the strategy and a stern warning din doon sa mga magulang na mga minors involved? Yan, nalaman ko yung isang station dyan, di ba? Meron siyang laging away-away ng different youth. So tinuruan ko na siya ng appropriate strategy to answer that situation na nangyayari sa kanyang AOR. And hoping that particular stations will do the things that I told him to address that kind of situation. Kasi nakita ko nga na kulang yung kasalukuyang ginagawa niya. Pinadadagdagan natin ng another strategy and hoping that strategy will really address the problem dun sa nabanggit nyo. And nabanggit nyo na rin din yung ating implementation ng mga violations ng city ordinance
At lalo pa nating paigtingin. Di ba? Pero yung sa mga places kasi na napansin ko nga lang dito, yung ating mga city ordinance ay more lang dun sa penalty. Di ba? Wala siyang imprisonment. Unlike dun sa mga napuntahan kong lugar, yung ating mga city ordinances doon ay meron siyang imprisonment and penalty. Kumbaga priority yung imprisonment, second lang yung penalty. So isa-suggest niyo po yan sa council, sir? Kung masasuggest natin at tatanggapin ng ating mga members ng City Council, we will recommend. Tayo lang naman hanggang recommendation lang at makikita nila what's the difference. Pero nakita na, kwan nga lang more on penalty yung ating mga city ordinance dito. But the police is strictly implementing it at nakita naman libo-libo. In a meeting with Mayor, sir. So, Open yan kasi di man natin alam talaga. Kahit dun sa peace and order. To make nga, sabi ko, better pa eh. Kung okay na siya ngayon, gagawin nating better eh. At kung meron pang best, di gawin nating best. Yun lang talagang kwan ko rito. Yung pangarap ko for the Davao City. so what kind of Davao would you expect from your leadership? Expect nila na yung kapulisan natin dito, lalo sa DCPO, ay lalo pang paigtingin kung yung pagtatrabaho nga when it comes dun sa policing, yung aspektong policing in the Davao City. Kailangan ba matakot sir, Dabaoan niyo with the leadership ni Colonel Muarit? Yung Kung mga siguro, kriminal kung ikaw ay isang kriminal, Yeah. di ba? You violate na sinisira mo yung komunidad natin, di ba? Nanakaw ka ron, meron kang nagtutulak ka, siguro matakot ka. Kasi may paglalagyan ka, ang luwag-luwag ng mga jail natin. Di ba? Kita nyo naman, di ba? Ang luluwag-luwag ng jail natin. So, marami silang paglalagyan sa jail. Ulihin at ulihin sila ng ating pulis. So, kaya nga sabi ko nga, strategy lang yan. Diba? Sir, saan ka mag-stick, sir? Sa 3-minute or sa 5-minute response to? And do you consider the traffic congestion as a challenge? Hindi siya challenge eh. Doable siya eh. Kayang gawin eh. What more kung andyan na yung pulis? Sa tingin mo, mayroon pa siyang i-response? Diba? Diyan ng pulis sa kalsada, sa tingin mo, meron pa siyang i-response? Wala na. Kasi wala na tayong krimen. Diyan ang pulis eh. Lalo kung tutulong si komunidad. Komunidad, dynamics yun. Sino yun? Si vendor, si parker, si jeepney driver, store owner, si security guard, si manager, kayo. The whole community. Sige nga, may pagtataguan ka, makagawa ka ng krimen. Is there's a need for a policeman to respond to a crime kung nagtutulungan? Dahil wala na. Andiyan na yung pulis eh. Di ba? So we will stick sa 3-minute response? Yeah, ginagawa namin na yun. At sabi nga ng ating Chief PNP, hindi na tayo pupunta sa istasyon. Di ba? Just call 911, darating ng police within the period of 3 to 5 minutes. At ginagawa namin yan, continuous ang simulation exercise, araw-araw, every shift. Di ba? Okay na? We're good. Okay. Thank you.